Gandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Isagani Abelia, shoutout kay Ika Pablo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3156 hanggang 3160 na po. Pagpasok sa silid ng Aaron, ang mga pasilidad sa silid ay napakawalang imat kay Han Tianyang. Amoy amag ang buong silid. Napakabasa noon. Tsaka parang mga basurang pinupulot sa tabing kalsada ang kama at aparador. Hindi ko maisip kung ano ang buhay ni Aaron noon. At ang kakayahan ni Nangang Chenkyo na gawin ang ganitong uri ng bagay ay talagang nabasag ni Han Tianyang ang kanyang salamin. Kahit na mas pinahahalagahan niya si Han Jun, hindi niya ituturing ang Aaron sa ganitong paraan. Total, dumadaloy ang dugo ni Aaron. Ang nakikita mo lang ay ang dulo ng malaking bato ng yelo. Sinabi ni Yan Junlight, napakaraming taon, nanunood siya ng Aaron kung paano mabuhay sa isang mahirap na kapaligiran, ay ang susunod na lalaki, kahit minsan ay hindi makakain, sa ibabaw ay siya ang young master ng pamilya Han, ngunit sa katunayan sa katayuan ng pamilyang Han, kahit isang utusan ay hindi kasing husay. Ang kalupitan ni Nangang Chenkyo ay nagpapakita na ang babaeng ito ay palaging ganito. Malamig na sabi ni Han Tianyang. Sa oras na ito, naglakad si Han Tianyang sa gilid ng kama, at isang serye ng mga baluktot na salita ang nakaukit sa ulo ng kama, na naging dahilan upang huminga siya ng malalim. Walang lugar sa mundo para si Laozi ang maging master ng Hengshan. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Han Tianyang, alam mo ba ang kahulugan ng pangungusap na ito? Hindi gaanong nagsaliksik si Yan Jun sa panitikan, ngunit matagal na niyang natuklasan ang pangungusap na ito, at sadyang naiintindihan niya rin ito, kaya natural na alam niya ito. Dahil dito, sa tingin ko hindi mababa ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap, ngunit hindi ko inaasahan na ang kanyang mga tagumpay ay darating ng napakabilis at kamanghamanghang. Sabi ni Yan Jun na may mapait na ngiti. Ang Aaron ngayong taon ay 14 na taong gulang pa lamang. Sa kanyang mga mata, ang isang bata sa edad na ito ay dapat na isang taong walang alam, tulad ni Han Jun, na humihiling lamang nito sa bahay. Gayunpaman, ang Aaron ay may sariling kumpanya at naging tanyag sa martial arts at Taoism circles ng Yanjing, hindi banggitin ang kanyang katayuan. Walang sino man sa 3 malalaking pamilya ang makatingin sa kanya. Oo, hindi ko inaasahan na nakalabas ako sa gitna ng mundo dahil sa kanya. Hindi ko alam kung gusto ng manghuhula na saktan ang pamilya kong Han o gamitin ang kamay ni Nangang Chenkyo para sirain ang Aaron. Sa puntong ito, naging sobrang malamig ang ekspresyon ni Han Tianyang. Tinatrato ni Nangang Chenkyo ang Aaron ng ganito dahil sa isang manghuhula. Kaya sa opinyon ni Han Tianyang, ang bagay na ito ay maaaring sanhi ng isang tao sa kanyang likuran. I've investigated this matter, but it's sorry that the other party's whereabouts too secret. Hindi madaling malaman ang identity niya, sabi ni Yan Jun. Umiling si Han Tianyang at sinabing, kung mas komplikado ito, mas lalo itong nasa loob ng kwento. Gayunpaman, hindi natin kailangang imbestigahan ito. Naniniwala akong Aaron ang dapat malaman tungkol dito, kung tutuusin, pinatay siya ng manghuhula na ito. Naiintindihan din ni Yan Jun ang katotohanan ito, kaya tumigil na siya sa pagsisiyasat sa bagay na ito ngayon. Ngunit para mismo kay Aaron, wala siyang gaanong interes sa bagay na ito. Ano man ang gustong gawin ng kabilang partido, ayaw ni Aaron na mag-aksaya ng kanyang oras sa mga nakakainip na bagay. Kung ang isang tao ay talagang gustong makitungo sa pamilyang Han o sa kanya, ang Aaron ay natural na may mas simple at magaspang na paraan upang malutas ito.
Halimbawa, pagka-uwi, hindi inisip ni Han Sanchen kung ano ang mangyayari kay Nangong Chenkyo pagkabalik ni Han Tianyang. Dahil sa estado ng pag-iisip niya ngayon, wala siyang pakialam dito. Ipinaalam niya kay Nangong Chenkyo kung sino ang mas magaling. Sapat na iyon. Aaron, curious ka ba kay Nangong Chenkyo? Bago magplano si Aaron na bumalik sa kama, tinanong ni Shijing si Aaron. Siya mismo ay masyadong interesado sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, ngayong bumalik na si Han Tianyang, aalisin ang mga karapatan ni Nangong Chenkyo. Sa opinyon ni Shijing, siya ay parurusahan ni Han Tianyang. Direktang tumanggo si Aaron. Hindi naman siya curious at ayaw niya itong pansinin. Hindi maintindihan ni Shijing ang pagtingin sa Aaron. Si Nangong Chenkyo ay napakalupit sa kanya noon. Paanong ang isang normal na tao ay hindi mahuhulog sa balon sa panahong ito? Kahit na hindi ka mahulog sa bitag, kailangan mong makita ang mga biro ni Nangong Chenkyo, ngunit ang Aaron ay napakalma at walang pakialam dito. Sa totoo lang, sa paningin ko, hindi naman importante ang mga bagay na ito. Gusto ko lang malaman ni Nangong Chenkyo kung sino ang mas better sa pagitan namin ni Han Jun, kahit hindi niya aminin ngayon, dapat alam niya na mali ang desisyon niya. Iyon ay sapat na. Aaron liwanag sinabi, siya naisip ng paghihiganti, ngunit Nangong Chenkyo pagkatapos ng lahat ay ang kanyang lola, tulad ng mga taksil na bagay, Aaron ay hindi gagawin. Hindi ka makikipagtalo sa kanya. Nagpatuloy si Shijing. Mapapatay ko pa ba siya? Nakangiting sabi ni Aaron. Natigilan si Shijing nang marinig niya ito. Hindi niya akalain. Pagkatapos ng lahat, labag sa batas ang pumatay ng mga tao, at hindi niya maintindihan kung paano ito madaling sabihin ng Aaron. Parang napakasimpleng bagay para sa kanya ang pagpatay ng tao. Hindi naman. Labag sa batas. Ayokong maliga ka. Maganda ang kinabukasan mo ngayon. Hindi mo masisira ang sarili mo dahil sa mga bagay na ito. Sabi ni Shijing. Nang makita ang pag-aalala sa mukha ni Shijing, hindi napigilan ni Aaron na matawa at sinabing, Nay, huwag kang mag-alala. Bata pa ako. Paano ko magagawa ang mga bagay tulad ng pagpatay ng tao? Ang salitang ito, si Shijing ay nakikinig na may isang uri ng napaka-awkward na pakiramdam. Bata pa lang siya, ngunit siya ang boss ng Fengchen, ang pinakapotensyal na kumpanya ng negosyo sa Yanjing. Bata pa lang siya, ngunit mabigla nito ang buong martial arts circle ng Yanjing. Ito ba ay talagang isang bagay na magagawa ng isang bata? Okay, matulog ng maaga at panatilihin ang iyong lakas. Ang final ay gaganapin sa loob ng 2 araw. Hindi ko alam kung pipiliin ng kalaban mo na talikuran ang laban na sinabi ni Shijing. Ngumiti si Han Sanchen. Mula sa preliminary hanggang sa final, mayroon siyang 12 ng mga kalaban na piniling abandonahin ang laro. Mula sa puntong ito, hindi may larawan ng isip ang pagpigil na dinala niya sa Wuji Summit. Pero pagdating sa final, dapat walang abandonment. Pagkatapos ng lahat, ito ang pangwakas, at kahit na ang mga organizer ay hindi pinapayagan na mangyari ito. Kung hindi biro para sa mga tagalabas. Han 3,000 pabalik sa kwarto, at hindi direktang matulog, ngunit umupo cross-tuhod. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari kamakailan. Halatang bumagal ang bilis ng daloy ng kuryente sa katawan. Ito ay tulad ng pagbuo ng isang espesyal na bagay. Ang bilis ay napakabagal, ngunit ang kapangyarihan ay napakalakas. Hindi alam ng Aaron kung ano ang ibig sabihin ng pagbabagong ito, ngunit mula sa pananaw ng pisikal na reaksyon, mukhang isang magandang bagay ito. Sa susunod na 2 araw, babalik si Aaron sa courtyard ni Han para maghapunan kasama si Han Tianyang. Gayunpaman, sa panahong ito, hindi pa nakita ng Aaron sina Nangong Chenkyo at Han Jun, tila sumangga sila mula sa patio ni Han. Gayunpaman, alam ng Aaron na dapat nasa bahay ang 2 taong ito, ngunit ayaw lang nilang magpakita sa sitwasyong ito. Kung tutuusin, iba na ang Aaron sa dati. Matapos mawala ang kontrol ng pamilyang Han, si Nangong Chenkyo ay walang mukha na humarap sa Aaron. Kung tutuusin, sanay na siyang maging malakas. Paano niya maipapakita ang kanyang kahinaan sa harap ng Aaron? Pagkalipas ng 2 araw, sa wakas ay sinimulan na ang pangwakas na Wuji Summit sa Yanjing. Gayunpaman, bagamat ito na ang pangwakas, halos lahat ng inaasahan ng madla ay nauugnay sa Aaron, dahil matagal na nilang hindi nakitang tumayo ang Aaron sa Challenge Arena. Ang pangwakas ay hindi mahalaga,
Ang mahalaga ay makita muli ang kilos ni Aaron, para sa kanila ay isang kapana-panabik na bagay, at ang huling resulta, sa mga mata ng karamihan ng mga tao, ay talagang may tiyak na bilang. Para sa Aaron, sino ang maaaring manalo sa Chongyang, sino ang maaaring maging kalaban niya sa Yanjing Martial Arts Circle. Sa wakas, oras na para sa Aaron na manalo ng championship. Ito marahil ang pinaka-suspense na libreng championship sa kasaysayan ng Wuji Summit. Sino ang nagsabi na hindi? Ipinakita ng Aaron ang lakas, ang kampyon ay matagal nang nasa kanyang mga kamay, na kwalipikadong lumaban. Hindi ko inaasahan na ang Wuji Summit ngayong taon ay kontrolado ng isang 14 anyos na bata. Sa madaling salita, napakalakas ng Aaron. Bakit siya itinuturing na basura ng pamilyahan? Kapag may nagtaas ng tanong na ito, ang isang grupo ng mga tao na tumatalakay sa Aaron ay nagsimulang umiling ng sunod-sunod, dahil hindi nila talaga maintindihan kung bakit ginagawa ito ni Nangong Chenkyo. Ngayon ay humihina na ang pamilyang Han, na lahat ay sanhi ng Nangong Chenkyo. At isang tao lamang ang makakapagpabago sa sitwasyong ito, iyon ay ang Aaron. Ngunit sa saloobin ni Nangong Chenkyo sa Aaron, hindi mailigtas ng Aaron ang pamilyang Han. I guess the old woman is crazy. She hold a waste as a treasure. Who knows if she has shit in her mind. By the way, narinig mo ba ang tungkol sa Longhovilla? Sabi ng isa, ang isang grupo ng mga tao ay hindi napigil ang tumawa. Ang Longhovilla ay isang malaking kabaligtaran. Nang lumabas na ang Aaron ay pumunta sa Longhovilla, maraming tao ang nagsisi na hindi sila pumunta sa Longhovilla noong araw na iyon at pinalampas ang pagkakataon na makilala ang Aaron. May mga tao na nagsasabi na ang mga taong iyon na nasa Longhovilla noong araw na iyon ay talagang binuksan ng Diyos para bigyan sila ng magandang pagkakataon na magpakilala sa harap ng Aaron. Ngunit kinabukasan, isang kalokohang balita ang lumabas, ang lahat ng nang-abala sa Aaron ay hinayla ni Feng Chen sa blacklist ng pakikipagtulungan, na nakakagulat. Ngayon ay naging biro. Sa simula, ang mga nakakilala sa Aaron sa Longhovilla ay nagpakita lamang ng isang araw at hindi na nang ahas na banggitin ito muli. Mabuti na lang at hindi ako nagpunta sa Longhovilla, kung hindi, ako ay katulad ng mga kapos palad na mga tao. Sino ang nagsabing hindi? Bumitaw na ang Aaron. Kung sino man ang manggahas na guluhin siya ng pribado, hinding-hindi niya makukuha ang kooperasyon ni Feng Chen. Malinaw na alam ng mga taong iyon ang bagay na ito, at kailangan nilang ialay ang kanilang sarili. Hindi ba death wish iyon? Panipi, it's also a good thing for us. If they cut off their own way, they give us a chance. Habang masayang nagkukwentuhan ang mga negosyante, isang malaking grupo ng mga babae ang dumating sa kabilang side. Bukod dito, ang pag-uugali ng mga babaeng ito ay labis na pinalaki. Lahat ay may hawak na light sign na may Aaron. Isa pa, ginamit pa nila ang salitang, asawa. Ang ganitong uri ng kultura ng mga tagahanga na hindi maintindihan ng Aaron ay hindi makapagsalita kung makikita niya ito. Pagkatapos nito, nagsimulang pumasok ang mga tao mula sa mga pangunahing martial arts hall. Bagamat inaasahan na nila ang huling resulta, ayaw nilang makaligtaan ang Aaron. At kahit alam nilang madaling manalo ang Aaron sa laro, handa silang sayangin ang araw upang makita kung paano nanalo ang Aaron. Sa isang kahulugan, ang Wuji Summit ngayong taon ay talagang hindi kahanga-hanga. Wala talagang suspense. Sino ang mag-aakala na ang Aaron ay maaaring patayin? Ang pamilya Yang ay talagang mapalad na makahanap ng isang master bilang Aaron. Bueno, pagkatapos lumabas ang listahan ng pangalan ng pamilya Yang, maraming tao ang nanunuya sa pangyayari at sinabing si Yang Bin ay baliw. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nabugbog sa mukha. Karamihan sa mga taong makakapagsabi ng mga salitang ito ay naiinggit sa pamilya Yang, dahil sa mga mata ng mga hindi nakakaalam, ang pamilya Yang ay may pinakamagandang relasyon sa Aaron, na isang karangalan. Ngunit ang puso ni Yang Bin ay mapait ngayon. Mula nang lumitaw ang tulala na Yuan Hai, nagkaroon ng agwat sa pagitan ng pamilya Yang at Aaron. Sa napakaraming araw, sinubukan ni Yang Bin ang lahat ng paraan upang malutas ang bagay na ito, ngunit wala siyang maisip na magandang paraan para gawin ito. Lao Zhu, pagkatapos ng kompetisyon ngayon, hahanapin ko ba ang Aaron? Iminumungkahi ni Yang Wanlin na ang Aaron ang dahilan kung bakit maaari siyang magkaroon ng kakaibang posisyon sa pamilya Yang,
At alam ni Yang Wanlin na kung gusto niyang magtagumpay bilang ulo ng pamilya, ang relasyon sa pagitan niya at Aaron ay partikular na mahalaga, kaya dapat lutasin ang bagay na ito. Hindi tumango o umiling si Yang Bin. Iniisip niya kung tama ba ang oras o hindi. Kung kabaligtaran ang ginawa ni Yang Wanlin, mas hindi na kailangan, tingnan muna natin ang sitwasyon. Sa harap niya, dapat tayong mag-ingat, sabi ni Yang Bin. Bagamat matagal nang may sariling plano si Yang Wanlin, dahil sinabi iyon ni Yang Bin, masunurin lang siya. Sa oras na ito, sa wakas ay lumitaw ang Aaron. Sa sandaling lumitaw siya, hindi mabilang na mga babae ang nagsisigawan sa mga stand, at ang epekto ng idolo ay ganap na naaninag sa kanyang ngunit si Aaron mismo ay walang magawa sa harap ng sitwasyong ito, dahil hindi niya gusto ang pakiramdam na hinahangad bago magsimula ang laro. Nagpunta si Aaron sa kanyang eksklusibong posisyon umupo, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari, lalo na, si Wang Li ay lumapit sa Aaron at yumuko siya ng bahagya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!